Naparito po tayo ngayon dahil po mayroon pong ipapaabot si kaibigan para po ito sa 2025, no? Wala pong mawawala kung lagi po natin sinasabi sa inyo na maghanda. Hindi ko alam kung ano po ang nakikita po ni kaibigan po ngayong 2025. Kaibigan, naparito na po ako. Bakit po? Ano pong problema? Yun po nakita ninyo? Patay na. Akala ko ba hindi mangyayari yan? Guys, nagpaalala lang po si kaibigan ha. Basta ayaw lang mo kabalaka, huwag po kayong mag-alala. No, kasi kahit po ay ipapaabot po ng kaibigan po natin sa inyo, ang ipapaabot po ng ating kaibigan tungkol po ito sa 2025, no, baka po mangyayari po yung kaguluhan, no? Bakit po? Sabi ko sa mga followers ko dati, kaibigan, nung ipinapaabot po niyo tungkol po kay Trump na magiging peaceful, bakit po? Hindi po talaga tumatanggap po yung kalaban? Naku po guys, kahit po ay magkakagulo po sa ibang bansa, pero ito pong mitsa po daw talaga na kaguluhan dahil po ay yung mga nakaupo doon sa ibang bansa ngayon ay nagkampi-kampihan. Yun po ang problema. Iwan ko lang kung kakayanin po ba ni Donald Trump po yung ganitong problema po, kasi po parang naghahamunan na po doon sa ibang bansa. Baka ito po na po daw yung mitsa ng World War III. Patay na. Sabi po ni kaibigan guys, itiit, mas maayo andam mo karong 2025, magtanom na lang mo og mga blanghoy, no? Ito po yung tinuturo ng ating kaibigan noon at saka ngayon patuloy pa rin sila nagpapaabot guys, kasi yung problema po doon sa ibang bansa ay posibleng madadamay din po tayo dito ngayon, lalo na po pag maisali po yung doon sa Amerika yung kaguluhan, kasi baka ito po daw yung World War III na mitsa, no? Ang problema lang po dito kaibigan, akala ko ba na kasi si Trump na po yung ano, bakit ayaw po nila na tanggapin? Sabi po ni kaibigan guys, alam mo si Trump napakabuting tao yan, no? Maka-Diyos din yan, no? Ang problema lang po dito, kung mayroong mga malalaking tao o makapangyarihan na nagkampi-kampihan, pwede yan na ilahang batukan si Trump. Ito po yung nakikita po ng hari po ng mga dingindi guys tungkol po sa 2025. No, sana po ay hindi po ito mangyari. No, sana po ay hindi ito dili ni tugutan sa Ginoo na magulo karong 2025 guys sa pagsugat nato, no, sa 2025, kay nakita na ato ang mga kaamigo nga duwindi kay naagi gira na may tabo na pod na mas malala pa. Bakit po nila ano yung gabi, ano pa sila katagbawan? Bakit po hindi po sila nagkaayos na lang sana? Oo nga, tama po kayo. Sabi po ni kaibigan guys, sa totoo ito, nakasulat man po na sa Biblia God, no? Bansa versus bansa. Yun po, no? Gusto po talaga na yung mga tao na hindi po maka-Diyos, ang gusto po nila na sila po ay sambahin at sila po yung paglingkuran, sila po yung luludhan. Kaya ito po talaga yung mangyayari sa 2025 kung hindi po magkaayos yung ibang bansa ngayon guys. Kasi ang problema lang po dito kung maisali po yung Amerika, no? Ito yung pinakamalaki. Kapag Amerika po yung makatapat po sa giyera, ito po yung madadamay po tayo. Init naman kayo kaibigan. Ano po ang maipayo po natin ngayon po sa mga tao na makapanood dito? Di ba sinabi po ninyo, dati pa to kaibigan ninyo, na magtanim. Yun lang po talaga kaysa tanim tayo ng mga pagkain na kamuting kahoy dito sa buntok nating gubat kung meron kayong makalupaan doon. Kasi ngayon 2024, no? Baka mangyari po ang kaguluhan
pagka maranasan po natin yung taggutom na, no? Paitaan ni kaibigan, ay daghan ang problema. Walang problema yan kaibigan. Nagpapasalamat nga ako kasi hindi po kayo nagsawa na ipaabot po yung mga pangyayari na haharapin pa ng mga tao dito sa mundo, kahit po ay magkaiba-iba po tayo ng ato ang lakaran diri sa ato ang kalibutan, no? Iba-iba po tayo. Pero nagpapasalamat po ako kami kay Dix po ay patuloy po kayo naggagabay po sa mundo namin at saka nagpaalala. Guys, sana po hindi po kayo magsawa sa paalala po ng ating kaibigan kasi po yung mga ginagawa po namin at ginagawa po nila ay para lang po ito na meron tayong ikakabuting makukuha din dito. Kaibigan, buog yun na ang ilang nakitaan guys, no? Meron po silang nakita doon sa kanilang kaharian na yung 2025 na meron naman pong sisiklab na kaguluhan kung hindi po talaga natin na makakaya sa pagdadasal, kung ito man ay nakasulat talaga o sa Biblia, wala tayong magagawa dyan. Pero kung paningkamutan natin kasi yung Panginoon guys, hindi po yan papayag na yung mga anak po niya na masasaktan, no? Ayaw po. Pero kung sobrang makasalanan po yung mga anak po niya, siguro ay ito na siguro yung panahon na matutupad po yung nasa hula, nasa Biblia ngayon guys. Kaya lagi po namin ipaalala sa inyo kasi kahit gaano pa karami yung pira, pero kung pagdating po sa panahong ito na ang kalamidad, ang maningil, ang Panginoon maningil sa atin, wala tayong magagawa. Mamatay ka, wala kang madadala po. Kahit isang katiting na lang na yaman mo. Kung tayo ay paparusahan po ng Panginoon, lalo na po yung kamatayan, no? Nagpapasalamat po kami sa imo kaibigan. Oo. Tungod kay bisan pa man og busy pud kayo mo sa inyo sa pag-atiman, no? Nakaya pa ninyo og tan-aw diri sa amo ang kalibutan guys. Ito lang paalala namin 2025 mag-umpisa na po kayo sa New Year po Magtanim po kayo kung sino man po yung may mga kuan. Ang swerte lang po dito kaibigan, di ba? Sinabi po ninyo yung bundok, nasa bundok, di ba? Napakaswerte po yung nasa bundok guys. Ang nakakaawa po dito yung nasa city kasi po pag siguro kung magkakagulo po ito, no, magnanakawan, magpapatayan dahil lang po sa pagkain. Alam ko dumating ang punto dito guys na mangyari po yung taggutom at saka bansa versus bansa. Mo yun na ang nakasulat dito sa Biblia po. Pero nagpasalamat po ko kay labi na po sa atong kaibigan. Perminti po siya nagpaalala. Bisag gamay nga mga ipaabot niya na ipaabot po nato sa inyo. Nagpasalamat ko sa tanan na mo kupunit ani guys na mupunit ani mga advice na mga prediction sa ato ang amigo. Nagpasalamat din ko sa inyo na salamat sa inyo ang pagtugon kay dili lang yung mga tao nagtugon, no? Daghang kay natabangan nato kung naghimog balsa doon sa kuan nila yung bagyo ba. Daghan kayo natabangan guys. Grabe. Hindi ko talaga inasahan guys na gumawa po sila talaga ng balsa para lang mailigtas. Nailigtas po talaga sila. Kaya salamat po kaibigan.